Galang Benigno Simeon Aquino III. Maraming po salamat. Mabuo tayo. Senate President Frank Trilon, Secretary Maroas, Secretary Babe Singson, the NHA General Manager Chito Cruz, of course, our idol Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, and original idol Manong Art Defensor, Governor of the Province of Iloilo, Congressman Richard Garin, Congressman Cajo Goriseta, ang nagpasa ho sa akin kay Boboy Siuko, Congressman Toto Defensor, Congressman Jun Biron, and of course, Congressman Jun Tupas, Congresswoman Sharon Garin, local government officials of Iloilo, fellow workers of government, honored guests, mga pinalangga kong kasimanwa. Kailangan ako mag-practice na Ilonggo. Dahil baka pag uwi ko ng Tarlac, masabi na, sa Iloilo pala meron 10-lane road. Sa Tarlac, ni panaginip po nung 10-lane, wala pa. Baka sabihin pala, baka minililigawan ka ng Ilongga. Nung araw, montik. Kailan na dyan, ako nag-iimbita na ako sa silver anniversary ko . Kaya lang hindi ko maibigay yung petsa po dahil hindi pa umumpisa yung countdown. Anyway po, naalala ko po nung pumunta ako sa Iloilo noong 2011, nag-iwan ako sa inyo ng imbitasyon. Aton padayunon ang paglakad sa tadlong nga dalan pakadto sa katumanan sang aton mga handom. Makakarating ko kay Jerry Treñas na tama yung turo niyo sa akin. At mula nga po noon, sa tuwing bumabalik ako dito sa Iloilo, sa tuwing makita ko ang transformasyon nangyayari rito, ang gusto kong sabihin sa inyo, madamo gid nga salamat. Simulat sa pool ay buo na ang inyong tiwala at suporta. Noong nga pong eleksyon ng 2010, number 1 kami pareho ni Secretary Maroas dito. Kitang-kita na alam ng mga taga-Iloilo kung sino ang tunay na magsusulong na makabuluhan at pangmatagalang pagbabago. Muli, maraming salamat po. Ngayon nga po, dahil sa inyong pakikiambag, batay sa ebaluasyon ng DILG, ang lungsod ng Iloilo ang ikatlong best performing at ang ikalawang most competitive na lungsod. Gayun din ang pinaka-epesyenteng lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Congratulations po. Ang balita ko nga rin po mula kay Secretary Babes, malaki ang naitulong ng inyong LGU sa implementasyon ng mga proyektong pinasisinayan natin ngayon. Malinaw na malinaw, talagang ang kabalikat ang mga Ilonggo at Ilongga sa ating pagtak sa tuwing dadaan tungo sa kaunlaran. Muli na naman natin itong pinatunayan ngayong araw. Binubuksan natin ngayon sa publiko itong 2 kilometrong bahagi ng tatawaging Senator Benigno S. Aquino Jr. Avenue. Ang dating 6-lane na kalsada sa bahaging ito, 8-lane na ngayon, meron pa yata 2 service lanes. Bukod pa rito ang mga idinagdag na walk lane, service road, sidewalk at drainage system. Ito rin ang kauna-unahang pangunahing kalsada na may lane na sinadya para sa mga nagbibisikleta. Sa madaling salita, hindi lang po natin pinalawak ang kalsada para sa 30,000 motorista na dumadaan dito araw-araw. Ginawa pa natin itong mas ligtas para sa mamamayan at mas matibay laban sa baha. Kapag natapos na mga proyekto natin sa SBA Avenue, ang biyahe mula Iloilo Esplanade hanggang International Airport na inaabot dati ng 45 minuto ay magagawa na lamang sa 25 minuto. Napakalaking karangalan nga po na iminungkay ng inyong butihing kinatawang Arcadio Goriseta na ipangalan sa aking ama ang kalsadang ito. Kung nabubuhay po siya ngayon, malamang nga po ay sasagi sa kanyang isip na ganito ang pinangarap po sa ating bansa. At kung makita rin nga po niya ang nangyayaring pagsasayos ng Iloilo Bridge 1, lalo pa siyang matutuwa. Bukod sa dinoble natin ang bilang ng lane doon, ay higit pa natin itong pinatitibay upang
masigurong mapapakinabangan ito dumaan man ang bagyo at lindol. Ang mga proyekto ito ang magpapabilis at magpapadali sa biyahe hindi lamang ng mga Ilonggo at Ilongga, kundi pati na rin ang mga turistang bumibisita at mga negosyanteng namumuhunan sa Iloilo. May mas malawak na daan na ngayon papunta sa Iloilo International Airport at mas madali nang puntahan ang pinapaunlad na Business Park at Convention Center doon. Mas konektado na rin ang lungsod ng Iloilo sa iba pang bayan dito sa inyong lalawigan. Buo ang kumpiyansa ko na ang mga pagbabagong ito ay maghahatid ng makabuluhang pagkakataon at magbibigay ng higit na kakayang magpanday ng maunlad na bukas, hindi lang sa mga mamamayan ng Iloilo, kundi pati sa ibang probinsya sa Panay. Kailangan ko rin pong bigyan ng din. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikipagtulungan sa ating lokal at pambansang pamahalaan. Kayo ang nagdala ng pag-unlad sa Iloilo. Ang sinisiguro ko naman po sa inyo, patuloy ang pagpapatupad natin ng mga reforma upang maging mas pangmatagalan ng mga tinatamasa nating kaunlaran. Maigting nating ipinatutupad ang tapat at mabuting pamamahala sa ating mga institusyon upang hindi ito maging kasangkapan ng mga tiwali para sa pansariling interes. Isang matingkad na halimbawa nga po rito ang DPWH sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Singson. Isipin po ninyo, nasa 26.38 bilyong piso na ang natitipid ng DPWH mula Hulyo 2010 hanggang Marso 2014 dahil sa pagpapatalas sa proseso ng bidding. Patuloy rin po ang pagdaragdag natin sa halagang nakalaan para sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Kung noong 2011 ay naglaan tayo ng 200.3 bilyong piso, ngayong taon naman ay 404.3 billion pesos ang gagastusin natin sa pagpapatayo po ng mga kalsada, tulay, gusali at iba pang proyektong nagsusulong sa kakayahan at kapakanan ng mga Pilipino. Malinaw po, tapos na ang panahong ilan lang ang nakikinabang sa kabanabayan. Hindi na nagpapatupad ang pamahalaan ng mga proyektong pampapogi lang. Nakikipagtulungan rin po ang DPWH sa Department of Tourism sa pagpapabuti ng mga daan, tulay at iba pang infrastrukturang magpapasigla sa ating turismo. Sa ilalim ng Tourism Convergence Program, nagpapagawa, nagsasayos at nagpapaunlad ang DPWH ng 202 kalsada patungo sa priority tourist destination sa iba't ibang panig ng bansa. Dito nga po sa Iloilo, nakumpleto na ang pagsasayos ng Iloilo City, Haro Road at ang pagpapalawak sa Iloilo City, Takas Road at Iloilo Coastal Road papuntang Dumangas Port. Habang tinatapos naman ang dalawa pang tourism road projects, tunay nga po, sa pamamagitan ng mas mahusay na koordinasyon ng mga ahensya ay natutukoy ang mga proyektong nararapat na bigyan prioridad upang higit na mapaglingkuran ang ating po mga mamamayan. Sa Agosto rin po ng taong ito ay mabubuo na ang detailed engineering and design para sa Stage 2 ng Halaor River Multipurpose Project. Isa po ito sa mga pangunahing proyektong irigasyon ng ating pamahalaan at kapag nakompleto ay magiging kauna-unahang large-scale reservoir dam sa labas ng Luzon. Lahat po ng ito ay bahagi ng malawakan nating strategiya upang siguruhing makasabay ang bawat Pilipino, lalo na sa mga kanayunan sa tinatamasa nating pagbabago. Ang mga natamo nating konkretong transformasyon ay mga anak ng pagkakataon para sa ating mga mamamayan. Dadami ang negosyo magbubunsod ng trabaho. Bibilis ang pagdating ng mga turista mula sa loob at labas ng bansa. Matitiyak nating hindi kukulangin sa patubig ang pananim ng ating mga magsasaka. Dadali ang pagdadala ng ani mula Bukirin tungo sa mga merkado hanggang sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Kung tutusin nga po, matagal na dapat na isagawa ang mga ito kung hindi lang tayo nagkamali sa pagpili ng mga namumuno. Ngayon po, matapos lamang 4 na taon, tingnan niyo ang ipinagbabago ng Iloilo kundi bagkus ng buong bansa. Nangyari po ang lahat ng ito dahil pinili ninyo ang matuwid na daan.
2 taon na lamang po ang bibilangin at kakailanganin na naman natin pumili na magpapatuloy sa ating mga nasimulan. Huwag na po sana tayong lumihis. Kung magkakawatak-watak tayo ay hindi natin tuluyang makakamit ang ating kolektibong mga hangarin. Malinaw po ang ating paninindigan. Sa ating paglalakbay, walang Pilipinong maiiwan. Ang bawat isa ay may maiaambag, ang bawat isa ay makikinabang. Kayong mga taga-Iloilo ang isa sa mga pinakamatingkad na patunay nito. Ang bawat tulay, kalsada, daungan, paliparan, dam at gusali dito sa inyong lalawigan ang magpapakita sa mga susunod na henerasyon kung ano ang kayang abutin ng mamamayang buo ang pagtitiwala sa reforma. Walang pagdadalawang isip na makipagkapit-bisit at handang tuparin ang kanilang mga pangarap. Pasensya na po kayo kung sirang plaka tayo, ulit-ulitin ko lang. Pag ako po'y parating nakakatanggap ng puri, parating ko sinasabing, hindi ko ginawa mag-isa to. Binigyan ako ng pagkakataon ng sambayanan at tignan ho nyo ang resulta. Yun lang ho naman ang formula. Piliin natin ang tama, tutungo tayo sa dapat kalagyan. Piliin natin yung talagang maglilingkod sa atin at hindi mag-ahari-hari sa atin. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo.